Amen. God is good. And all the time. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Truly, He's worthy of all our praises. Amen ba? Ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. That is what we have sung a while ago, mga kapatid. That's worthy is the Lamb. Di ba? He is holy. He is worthy to be praised and adored. Amen ba? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. At salamat sa pagkakataon na sama-sama po tayong taas ng ating tinig sa ating Panginoon. Amen ba? Nabe-bless ba kayo? Amen. That even though nandito tayo sa bansa na kung saan, alam naman natin restricted yung mga ganitong gawain. Pero still, the Lord is faithful. Hinahayaan niya tayong magkaroon ng corporate worship. Amen ba? Amen. And for that, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. And kagaya nga sabi ni Kuya kanina that naway ang ating pong mga maririnig sa umagang ito, ay sa gabing ito, is maging pagpapaala po sa ating lahat. Amen ba? We are still on our By the Book series and we're about, how many talks na ba na ano natin, mga kapatid? It's naka-anim na tayong topic. Amen ba? Nabe-bless po ba kayo? Amen. Sino po dito yung na-enjoy na yung pagbabasa ng Bible? Amen. Praise God, ang dami, mga kapatid. Amen? Yun. Praise God. Talagang, amen, sa atin pong mga nanonood sa live, sa atin pong recording, di ba? Huwag kayo masyadong maging komportable dyan. Samahan nyo kami dito. Kasi iba, inasa na lang sa live, no? Hindi na ko atin ng church, may live naman, eh. Pero iba pa rin po na tayo po ay sama-sama pong nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hindi nyo ba namimiss yung, tingnan nyo po yung katabi nyo. Kamis-miss ba yan? Namimiss nyo ba yan pag wala? Di ba? Amen. Pag wala yan, sabihin mo, namimiss kita pag wala ka. Di ba? Amen. Praise God. And, we're still by ating ang series natin. It's By the Book. It's how are we gonna see the Word of God, even though we are living in a world wherein talagang punong-puno po ng impluwensya ng kasalanan. Amen. Walang ginawa si Satan, nagdo-double time. Kundi, ano ba sabi doon sa Bible? No? Satan comes to devour us, di ba? Like a roaring lion, na walang inintay si Satan kundi tayo po ay magkamali at madapa sa Panginoon. And that is his number one objective. Kaya po tayo, mga kapatid, bilang mananampalataya ng Panginoon, dapat po matatag po tayo sa salita ng Diyos. Amen ba? Yan. At I hope and pray ito pong series natin ay nakakatulong sa atin pong magkaroon ng pagmamahal sa pagbabasa ng Word of God. At kagaya po ng ating pong mga napag-usapan, from week 1 to 5, it's all about blessing. Amen. Gusto natin yan. Amen ba? Amen. At sabi ng Lord, di ba? As we continue to read His Word, yan yung susi ng katagumpayan eh. Di ba? Hindi yung career, hindi yung ating mga trabaho, but it is relying on the Word of God. Sabi ng Joshua 1:8, di ba? If you want the key to success, meditate the Word of the Lord day and night. Amen? And that you will be successful to do everything written in it. Diba? Yun ang sabi ng Lord when it comes to blessing. And tagang ma-experience natin yung tinatawag na totoong buhay. Amen ba? Yung buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. And nabasa din natin dyan sa week 1 to 5, it's all about the importance of reading the Word of God, the authority of God, that the Bible that we are holding right now, it is compiled with so many books. Diba? It's parang ngayang library, mga kapatid. Pero tayo napaka-blessed dahil nandito na yung canonized, diba? Yung pinagsama-sama ng iba't ibang libro at ngayon talagang na-enjoy natin ang Bible. Amen ba? Kaya wag po natin iti-take for granted ang ating mga Bible. Amen po ba? Amen. Kung meron po kayong napakagandang cellphone, amen, iPhone 15, labas na mga kapatid. Amen ba? Amen. Bago tayo bumili ng iPhone 15, di ba? Make sure na meron, kung hindi naman na kayo, siyempre, millennial, kagaya na namin, di ba? Di ba? Yung mga generation ngayon, ayaw na ng mga libro. Gusto puro, mga techie na. So, let's make sure na yung
yung YouVersion ng Bible na naka-install dyan, libre lang naman po yan mga kapatid. Amen. Basahin po natin. Amen po ba? Nalaman natin it's all about yung reliability ng Word of God. It's when you say reliable, it's trustworthy and consistent. Amen ba? Na ang Word of God na kagaya ng maganda example natin, di ba? Kagaya ng McDonald's na kahit pumunta tayo ng Abu Dhabi o sa Pilipinas, the same French fries pa rin ang atin pong kakainin. Amen ba? Hindi pagdating ng Pilipinas medyo, 'di ba? Kamote na lang doon. 'Di ba dito ay talagang patatas, 'di ba? Amen po ba? It's all about trustworthiness and reliability and consistency of the Word of God. And talk 6, hindi naman toxic pero pang-anim na talk, 'di ba natin? It's all about the Bible that it empowers us. Pinreach ni Pastor Melo. Diba, na ang Word of God ay hindi lamang siya buhay. As we read the Bible, yung Zoe type of life, yung gusto ng buhay ng Panginoon para sa atin. Kala kasi natin ang essential sa buhay ay maging magpakayaman, di ba? Makapag-travel all around the world. Pero ang essential pala sa buhay is yung makilala mo at magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Panginoon. Amen ba? Na kahit ikaw ay dumadaan sa pagsubok ng buhay, patuloy ka na nagiging matatag kasi alam mo na ang Panginoong Diyos ang kasama mo. Amen ba? At that is the benefit of the Bible sa ating buhay. Amen? Natutunan natin last week that ganun pala yung power ng Bible na when we hear the Word of God, para tayong tinatamaan. Amen? Meron ba dito doon? No? Parang ako yung pinatatamaan ni Pastor, di ba? Baka kinuwento mo siguro yung buhay ko sa kanya. Hindi, that is the power of the Word of God. It connects people, di ba? It is living and active sa ating buhay. And tonight, mga kapatid, talk number 7, the Bible, the book of the Lord, the book of God will enlighten us. Mamaya makikita natin. And last, sa atin pong panghuling series, which is next week, series finale natin, it's to transform us. Yan po yung mapapag-usapan natin. And tonight, mga kapatid, ang pag-uusapan po natin is the clarity of the Scripture. Yan. Importante ba na malinaw ang atin pong ang Word of God sa ating lahat? Importante. Malinaw. Pag sinabing clarity, mga kapatid, importante ba sa buhay na malinaw ang ating tinitingnan sa buhay? Amen ba? Panoorin natin itong video na ito, mga kapatid. Maintindihan natin yung clarity. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Amen. And the next video po, Poor eyesight needs the poor performance. For state-of-the-art service and Very affordable nice yan. eyewear, go ang linaw po, di ba? Ganyan ka-importante, mga kapatid, ng clarity sa buhay natin. Di ba? Kanina, yung first video natin, when it comes to miscommunication. Sa communication, di ba? Kapag meron kang na-miss, yan, kaya, no? Yung communication, no? Pag hindi mo na-receive yung tamang instruction, di ba? Ano sabi doon? Yung thinking nga daw po, naging thinking. Amen ba? At pag wala pong, sabi nga niya, no? When there's no clarity, there's always uncertainty. Kita natin, the next video, di ba? Ano yung pinapalagay niya? Si Ruby dapat yun eh. Di ba? Dahil malabo yung kanyang mga mata. Di ba? Ano yung nasulat niya? Si Rudy daw. Hindi natin, disclaimer lang ha, hindi po natin pinopromote yung pagtatato. Di ba? Pero pinapakita natin na dapat meron po talagang clarity sa buhay. Amen ba? Amen. Madali yung mga kapatid, kagaya nun, yung pagtatato, di ba? Nasusolusyonan na naman. Pero what if? Paano kung, di ba? It's a matter of life and death. Baka gaya niyan. For example, binigyan ka ng doktor.
na-diagnose ka na meron kang malalang sakit, na naresetahan ka ng doktor, nakala mo life-threatening, yun naman pala ay simpleng lagnat lang. Di ba? Di ba yung mga ganong mga pangyayari, mga kapatid, na pag walang clarity sa buhay, pag hindi malinaw, maaaring it will lead us to destruction. Amen ba? Man, naintindihan yung mga kapatid. And even, di ba, pag tayo po ay pumipirma ng kontrata, sino po ba dito nagbabasa ng kontrata? Wala sa atin. Mahirap basahin, di ba? Kaya tayo pirma lang ng pirma. Yeah, puro offer letter, puro pirma ng offer letter. Pero di ba, pag hindi natin inintindi yung ating pinipirmahan, di ba, kala mo yung 10,000 na sweldo mo monthly, yung pala every quarterly pala. Nangyari sa akin yung mga kapatid nung sa trabaho ko po ngayon. Kasi nasanay tayo, di ba, monthly bini-breakdown yung sweldo. Yung sa akin yung sweldo ko po, yearly. Sabi na, kinumpute po nila in a year, in 1 year. So, mami, paano to? Di ba, ako hesitant akong pumirma ngayon. So, kasi hindi mo alam kung magkano yung sweldo mo monthly. Kasi maraming mga breakdown. So, ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Kung sa buhay natin, mahirap na magkamali, na hindi maging malinaw, what more pa sa ating pong spiritual na pamumuhay. Dapat malinaw po ang maging ang mga instruction natin, mga choices sa buhay. Kasi, mga kapatid, our decision in this life, naniniwala ba kayo na may lasting influence yan? Amen. Even in our afterlife, di ba? Kala mo, bait-baitan lang, di ba? Ingat ka, baka minsan yung bait-baitan mo, langit-langitan din lang man pala ang kapupuntahan. Amen po ba? Sabi nga dyan, when there is no clarity, there is always uncertainty. Di ba? May doubt lagi kapag hindi po malinaw yung ating pong tinatahak na landas. So, ang tanong na yun, mga kapatid, how clear is the Bible? Kung last week, natatandaan niyo may tanong ni Pastor Melo, is the Bible enough? Enough po ba ang Bible? Amen. Siyempre, enough ang Bible. Pero, may disclaimer, dapat lang doon sa mga essential sa buhay. Kasi hindi naman natin magagamit ang application ng Bible sa, for example, pag nasiraan ng sasakyan, di ba? Magbubukas ba tayo ng Bible agad? Saan ba makikita ang verse to, di ba? Even sa math, di ba, mga kapatid? Di ba, yung find the least common denominator hanggang ngayon, kahit buksan mo yung numbers sa Bible, hindi mo makikita yan. Si find X, X and Y, wala yan sa Bible. So ngayon, mga kapatid, how clear is the Bible sa atin? Malinaw ba ang mga teaching ng Bible sa buhay natin? Alam niyo, mga kapatid, si Moses, nakita niya na yung importance nito. Sa Deuteronomy 6, verse 6 to 7, napakaganda po ng teaching na in-implement ni Moses. Binigay niyang commandment sa lahat. These words pertaining to the word of God, which I command you today shall be on your heart, and you shall teach them diligently to your children. So talagang, when we say diligently, it is intentional and talagang purposely natin siyang tinuturo sa mga anak natin. And you shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. So ano ibig sabihin yan? The importance of understanding the Word of God. Kailangan po sa mga batang, sa murang edad pa lang, di ba po, yan na po ay napapractice sa ating buhay. Amen ba? Amen po ba? Yan, at bago po tayo magpatuloy, let us continue to seek the presence of the Lord. Let us all bow down and pray sa gabing ito. Lord, we thank you, O God, for your words, O God, na amin pong maiintindihan, Lord God, sa gabing ito, Father God. Lord, may you continue to be with us, Lord, by the power of the Holy Spirit, Lord God, to teach us, Lord, to help us, Lord, understand, Lord, your words that we're about to hear tonight, O God. Lord, may you continue to touch our hearts. Lord God, examine our hearts right now, Father God. Remove all sin, Lord. And truly, Lord God, may we have, Lord, a teachable heart right now, Lord.
May we, Lord, continue to focus, Lord, on your words, Lord. At patuloy na ang salita mo, Lord, ang maging guiding light ng buhay namin, Panginoon. Lord, we dedicate, Lord, this time to you, and may you bless the hearing of your word tonight, Lord. We give you praise and thanks in Jesus' name. Amen and amen. 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 And sometimes, mga kapatid, lahat tayo, di ba, meron pong difficulty sa pag-understand ng Word of God. Amen ba? Mahirap ba intindihin yung Word of God? Yes, di ba? Kasi ang dami dyan, di ba? Ang daming revelation, ang daming parables, ang daming doctrines na kailangan nating intindihin. At kung titingnan natin, mga kapatid, yung mga bagay na to, di ba, ang hirap niyang i-apply sa buhay natin, di ba? Kasi minsan tinitingnan natin yung setting ng Word of God, di ba? Hindi tayo makarelate lalo na sa mga sa panahon nila Jesus Christ, yung mga unang disciples. Minsan ang hirap i-relate ito sa ating pong present time. Di ba? Nandiyan nga yung mga prophecies, mga revelation, mga parables and doctrine, di ba? And ang nangyayari tuloy, mga kapatid, we pick and choose kung ano lang yung pwede. Di ba? Dahil sa hirap intindihin ng Bible, ang nagiging tendency nito, mga kapatid, may mga teaching sa Bible na, ay, ito pwede sa akin. When it comes to the blessing part, ito gusto ko to. Pero pag meron ng kanyaring rejection or rebuke, or merong commandment na pinagagawa sa akin si Lord, di ba? Mahirap to. Hindi ko muna ipapractice tong bagay na to, di ba? Kaya nga sabi po ni Wayne Grudem dito, mga kapatid, the clarity of the Scripture means that the Bible is written in such a way that its teaching are able to understand by all who read it, and seeking God's help and being willing to follow it, di ba? Yan po yung talagang intention ng Bible, na talagang maintindihan po natin yung kanyang tinuturo, pero kailangan po meron pong magtuturo sa atin. May tutulong sa atin. Amen ba? Kaya yun po yung matututunan natin sa gabing ito. At sabi nga dyan, ano daw dapat ang maging posture ng atin pong puso, di ba? The posture of our heart will always be with humility. Amen? A teachable heart. Amen? A heart that is always willing to ask God for help and willing to obey. Amen ba? Ganyan dapat po ang atin pong attitude when we read the Word of God. Diba? Kasi po karamihan po sa ating lahat, diba, by nature, sino ba naman ang gustong nadidiktahan dito sa buhay? Diba? Wala naman. Diba? Lahat naman tayo, ayaw natin na merong nagmamando sa atin, nangongontrol sa atin, no, merong makulit na nagsasabi, ay, ito, gawin mo to. Gawin mo yan. Di ba, ayaw naman natin ng ganon? Di ba? Pero when it comes to the Bible, mga kapatid, kailangan po meron po tayong teachable heart. Alisin natin yung pagiging acne na attitude natin. Alam niyo yung acne? Ha? Yung, alam ko na yan, di ba? Alam ko na yung mga tinuturo ng Bible na yan, no? Di ba? Alisin po natin yung ganong mentality. At sabi nga ni A.W. Tozer, sabi niya, the Bible is a supernatural book. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. And can be understood only by a supernatural aid. Amen. Yan po yung atin pong pag-uusapan sa gabing ito. And our text, mga kapatid, can be found on, ating pong text for tonight is 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to 16. At sinasabi dito, for who knows a person's thought except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit of who is from God, so that when we understand that what God has freely given us. And continuing, this is what we speak, not in the words taught us by human wisdom, but in the words taught to us by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. The person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit, but consider them foolish and cannot understand them, because they are discerned only through the Spirit. The person with the
Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Amen? Naintindihan niyo po ba yung word na yun? Hindi, di ba? Ma-explain po natin one by one. Di ba? Konting background lang mga kapatid. Bakit ba ito nasulat ni Apostle Paul? Okay? This letter mga kapatid is written to the Corinthians. Amen? So, this was Paul's result of church planting, mga kapatid. Si Paul po yung nag-church plant sa church ng Corinth. Diba? These are believers na kung saan after na-establish ni Paul yung kanya pong church doon sa Corinth, nagkaroon po ng division. Amen? So parang dito, imagine po natin dito, nandito tayo sa Dubai. Diba? Nag-preach si Pastor Melo, nagkaroon tayo ng church plant. Tapos kailangan munang umuwi ni Paz sa Pilipinas for vacation. Diba? So ano nangyari? Pag uwi ni Paz, nagkaroon po ng division. No? Group 1 at Group 2. Diba? Anong naging division sa kanila? The first group, mga kapatid, ang naging division is that they use the Word of God plus worldly wisdom. Amen? They use the Bible as an excuse to commit sin. So, paanong paraan, mga kapatid? Alam natin na pag pinag-usapan po yung Corinthians sa atin, pag narinig mo yung word ng Corinthians, ano yan, mga mayayaman, ang mga nakatira dyan, di ba? Corinthians village, di ba? Executive village ang mga nakatira dyan. Sa panahon po ni Paul, ang mga Corinthians, they are a place wherein people are so liberated. Amen? Talamak po dyan ang prostitution, di ba? Kumbaga, lahat ng bisyo na maisip mo nahandyan sa lugar na yan. Amen ba? Amen? Kind of remind us, same like Dubai and UAE. Amen ba? Napapansin nyo ba dito? No? Dito mga kapatid, hindi naman siya exposed, pero nakikita nyo pag siya po ay dumilim na, di ba? Ngayon nga, di ba, meron pong balita na magkakaroon daw ng casino dito. Balitaan nyo po ba yun? Di ba? Nakikita natin that the world is evolving na po dito, no? mga pagbabago na. So, ganun po ang setting ng Corinthians. No? Yes, they are Christians, pero siguro, pag Sunday, Christian sila. Pag Monday to Friday, okay lang yan, no? They're living a double life. Okay lang na magkaroon ng immorality. Di ba? Ang katwiran nila, tao lang naman eh. May mga pangangailangan din naman ako eh. Di ba? Nagiging marupok po sila when it comes to the application of the Word of God. Amen po ba? No? So, ganun po yung first group. Second group, mga kapatid, pinakita dito, they were not as worldly as the first group, but there is yung weird, nawiwirduhan po yung mga tao sa kanila, sa grupo na to. Instead of becoming missional church, they focus on being mystical. Di ba? Kaya kung titignan nyo mga kapatid, yung background po ng 1 Corinthians 13, Paul, yung atin pong love chapter. Amen? 1 Corinthians 13, nabasa niyo na po ba yun? Amen? It's all about love, di ba? Love is patience, love is kind. Nasa Bible pala yun. Kala ko nasa slam book lang yun. Sa Bible pala yun. Amen? Di ba mga kapatid? Ngayon, kasi ang nangyayari sa mga taong yan, they are so spiritual na kung saan ang hirap na nilang abutin. Di ba? Masyado na silang hyper faith, mga kapatid. Di ba? For example, parang ganito yan. Kung ilalagay natin sa panahon natin ngayon. Di ba? Kunyari si sister, sabi ni Lord, ligawan daw kita. Sagutin mo daw ako. Di ba? Imagine, mga kapatid, kung meron po tayong ganitong practice dito, mga kapatid, di ba? Ayos, di ba? Sister, pinag-pray kita. Sabi ni Lord, di ba? Ganun po yung mga ganun po yung mga teaching nila na parang hindi na siya biblical.
Amen? Wala na sa Bible yung mga pinaggagawa. Amen ba? They practice yung wrong imputation of being spirit-filled. Di ba? Yes, they practice yung tongues, pero nagiging na siguro yun. Etong mga grupo na to, magagaling sa tongues, so parang nakaano sila, meron silang VIP status sa church. So, ganun po yung mga nangyayari po during that time. At sinasabi nga dito na ni Paul na dapat hindi po ganun ang nangyayari sa atin po. Kaya nga meron tayong dapat self-check sa ating pong buhay. Letter A, sabi doon, this should not push us toward abusing God's grace. Ano ibig sabihin nito? No, okay lang naman magkasala, pwede naman ako humingi ng sorry kay Lord mamayang gabi. Di ba? Baka ganun po ang ating pong thinking about abusing yung grasya ng Panginoon. Di ba? Alam naman natin na si Lord, kahit gumawa ako ng mali ngayon, mamaya pag nag-pray ako ng repentance, alam kung patatawarin ako ni Lord. Amen? And letter B, sabi doon, this shouldn't push us to become weird as we talk about the Holy Spirit working in our lives. Amen? Baka naman mga kapatid, masyado na tayong, as we read the Word of God, masyado na tayong spiritual. Amen? Na hindi na tayo makausap ng matino. Diba? May kakilala ba, nakikita ba kayong ganyan? Masyadong spiritual na sa pamumuhay. Diba? Or in a plain application, mga kapatid, masyado nang involved sa ministry. Diba? Na wala nang time na tumulong sa bahay, di ba? Uy, maglinis ka naman. Hindi, meron pa akong music practice mamaya, di ba? Yung hindi ka na nakakita sa bahay, di ba? Hindi ka na nakakasalamuha, hindi ka na nakakasama sa dinner, di ba? Yung aso nyo, hindi ka nakilala, tinatahulan ka na. Sino ka? Pati aso nyo, hindi ka na nakilala kasi lagi kang wala sa bahay, lagi ka nasa church. Diba? Mali naman po yung mga ganong gawain. Amen ba? Dapat balanse lang. Amen po ba? Sabi dyan sa verse 11, mga kapatid, Paul is showing a contrast between worldly people by knowing their own way of thinking and a man who cannot comprehend its thoughts. Sabi nga, for who knows a person's thought except their own spirit within them? In the same way, no one knows the Spirit of God except no one knows thoughts of God except the Spirit of God. Amen ba? At nakita natin diyan sa verse 12 that yung Spirit ng Lord ay patuloy nang ibinigay sa atin ng Lord God. Amen ba? Napaka-bless po natin. Amen. Knowing this wonderful talagang confirmation that mismong Spirit ng Lord lives within us. Amen ba? Yan po yung paano nangyari yan? The moment you accepted Jesus Christ in your life, automatic yan mga kapatid, the Spirit of God lives in you. Amen ba? Yung Holy Spirit, kaya mapapansin mo mga kapatid sa buhay mo, di ba, as you exercise the Lord, yung teaching ng Lord, ini-enjoy mo yung fellowship mo sa Kanya, ano nangyayari? Nagkakaroon ng transformation sa buhay mo. Amen. Yung dating mga nagagawa mong kasalanan, ngayon, di ba? Mas lalo ka nawawala na yung taste natin when it comes to sin. Amen. Nagbabago na yung appetite natin when it comes to sin. Di ba? As we come closer to the Lord, di ba, nakikita natin na iniiwas tayo ng Panginoon sa mga bagay na alam ng Lord na makakapahamak sa atin. Amen ba? Alam niyo mga kapatid, sabi nga dito, yung understand what God has freely given us, it is the Greek word edo. Yung to know or to remember na parang makikita mo dyan na parang mararamdaman mo talaga yung relationship mo sa Panginoon. Amen? Na mas ma-appreciate mo yung concern, yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Sinasabi diyan yung His Spirit, the same Spirit that
that this was from the Lord is now on you, na binigay sa atin ng Panginoon freely. Diba? Yan ay, when it talks about relationship, diba? Sa mga nakaraang linggo na-establish natin that we are sons and daughters ng Panginoon. Diba? Last week kasama yan sa pinag-usapan ni Pastor Melo. Diba na kung saan tayo po ang lakad natin sa Panginoon. Ano na ba ang lakad natin? Anong estado natin sa Panginoon? Tayo po ay, di ba, mga anak na ng ating Panginoon. Naniniwala ba kayo? That all of us, we are, hindi lamang po tayo, dati kaaway tayo ng Diyos. Ngayon, because of Jesus Christ, yung sacrifice niya na ginawa para sa atin, tayo po ay anak na ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Amen. Anak ka na ng Diyos, di ba? We are sons and daughters of our living God. Kaya, makita nyo, no? It has something to do with relationship. Amen? Yung relasyon natin sa Panginoon. Sino po dito, naalala nyo ba nung time na tayo po yung mga bata pa, pinapatulog tayo sa tanghali? Ha? Naalala nyo yun? Anak, tulog ka na. Diba? Kahit na gustong-gusto mo pa maglaro, pero pagdating ng mga anong oras yun, no? After lunch, diba? Hanggang 3 o'clock habit ng, diba, may nagpe-pray. Kailangan yun, tulog tayo. Diba? Pero, diba, hindi natin maintindihan during that time, bakit ko ba kailangan matulog? Diba? Kaya may iba sa atin, di ba, dinadaya natin sarili natin, dinadaya natin mga magulang natin, kung ano-anong pinapahid natin para magmukha lang tayong bagong gising. Pero ngayon mga kapatid, na-appreciate nyo ba yung importance ng tulog? Amen? Di ba? Ngayon, di ba, ang tulog sa atin, ginto. Napaka-importante ng tulog sa atin, mga kapatid. Di ba? Di sana, kung na-realize lang natin noon, sana Lord, natulog na lang ako nang natulog doon. Kaya mga anak natin, kailangan nilang ma-realize yan eh. Di ba? Mga anak ko pag pinatulog, I don't want to sleep. Ganun ba? No, you'll not sleep. Just close your eyes. Maya-maya tulog na rin. Eh. Mga kapatid, ngayon po na tayo po ay mga magulang na or nag-edad na, di ba? Nare-realize natin that importante pala yung commandment na yun ng Lord. Same thing din mga kapatid sa ating pong relasyon ng Lord, sa ating Panginoon. Di ba? Kaya nga kapag meron ng teaching sa atin, di ba? When it comes to forgiveness, naiintindihan natin yan kasi tayo mismo pinatawad ng Panginoon. Amen ba? Kaya mga kapatid, when the Bible, kunyari habang sa pagbabasa nyo ng Bible, na-encounter nyo, love your enemies. Diba? Even though hard yung teaching na yon, kailangan po natin mag-submit. Amen ba? At makikita natin yan mamaya kung bakit. And sa gabing ito mga kapatid, 3 things na ginagawa, di ba kanina sabi ko nga, the Bible is a supernatural book and it needs a supernatural help or aid para mas maintindihan natin. And that is, mga kapatid, the Holy Spirit. Amen? Wala pong ibang makakatulong sa atin para ma-appreciate or ma-apply sa tamang pamamaraan ang Word of God. It's only through the presence of the Holy Spirit. Yung kanina po sinasabi sa Bible, diyan sa 1 Corinthians, no? It's the Spirit of God. No, this is what we speak, not in words taught to us by human wisdom, but in the words taught to us by the Spirit. Explaining spiritual realities with Spirit-thought words. Yan po yung tinuturo ng ating Holy Spirit. That's why the Holy Spirit illumination helps us in Bible appreciation. Amen? The word help, mga kapatid, tandaan po natin yan, para mas lalo nating maintindihan. Diba? Sabi nga dito, no, because the Holy Spirit is in us. No? Kailangan maging malinaw sa atin yan. The Holy Spirit is in each and every one of us. If you believe in your heart that you have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, automatically, mga kapatid, you have the Holy Spirit in your life. Amen? Hindi yan na parang, di ba, pag bumibili ka ng sabon, huwag dyan piliin mo yung brand X. Di ba,
Kita nyo ba yun? Yung makarelate yung iba, hindi napanood yung ganong commercial eh. Di ba? Wag yan! Di ba? Hindi po ganun yung Holy Spirit. Sabi dyan, no, the Holy Spirit, siya yung through the help of the Holy Spirit, maliliwanagan tayo, tutulungan niya tayong ma-appreciate ang Bible. Amen? Kagaya ng sabi ko kanina, no, when it comes to forgiveness, mga kapatid, yes, it is hard, but because the Holy Spirit is in us and we have experienced firsthand na tayo ay pinatawad ng Panginoon, diba, kaya na natin magpatawad. Amen ba? Kahit na tayo ay naagrabyado, nasaktan, diba, iniwan, diba? Amen ba? Masakit, diba? Ang hirap magpatawad, amen ba, mga kapatid? Yes. Diba? Bait-bait sa'yo, nangutang, diba? Nung singilan time na, nawala na. Pero ang sabi ng Lord, diba, magpatawad ka pa din. Huwag ka magtanim ng galit. Amen? The Holy Spirit will help you with those things. And number 2, generosity. When it comes to generosity, diba? When we read the Word of God, it changes our understanding when it comes to the word of blessing. Diba? Dati naman, anong akala natin ng prosperity, ng pagiging mayaman, diba? Kailangan, para ikaw ay maging generous, kailangan muna mayaman ka. Diba? Mag-hoard ka muna ng mga bagay, diba? Magiging greedy ka, uunahin mo yung sarili mo in order for you to be rich and successful. Pero once the Holy Spirit illuminates yung buhay and as you study the Word of God, you will realize na yung pagiging generous pala ang susi ng pagiging, di ba, mayaman, di ba? Sabi sa Bible, no, the more you give, the more you will receive. Di ba? That is a wonderful teaching ng Bible. Di ba? Dati akala natin pagtikom yung kamay mo at masyadong frugal, no, matipid, eh yung pala yun ang magiging susi ng iyong pag-asenso sa buhay. Pero ang sabi sa Bible, you need to be generous. Amen ba? Bukas ang palad, maging daluyan ng pagpapala. Di ba? Ano pang ibang mga teaching ng Bible? Loving your wife. Yan, kung katabi mo yung asawa mo, tignan mo yung asawa mo. Di ba? Sabihin mo, love na love kita sa mata ng Panginoon. No? I love you in the love of the Lord. Amen? Kahit na, di ba? Kahit na hindi ka mahal-mahal ang iyong, di ba? Kahit galing kayo sa away kagabi, mahalin mo pa rin ang asawa mo. Di ba? Hindi solusyon po na isosauli na, di ba? Kagaya nung mga pinapasang ngayon, na mga laws ngayon sa atin, mga batas, di ba? Bibigyan na raw po ng expiration ng marriage contract, di ba? Kasi nga daw contract dapat merong expiration, di ba? Di ba? Kaya pag ayaw mo na, sige, isuli nyo na sa kanilang mga magulang. Amen? Ano pa? Ganun naman. Mga kapatid, sabi naman sa Bible, ano sabi sa Bible? Submit, sa mga wives naman, submit to your husband. Lord, bakit ako magsasubmit? Lahat ng desisyon sa buhay niya, puro sablay. Wala namang leadership sa kanya, Lord. Ako yung mas madiskarte sa buhay. Diba? Pero ano sabi sa Bible, mga kapatid? Sabi ng Holy Spirit, through the Word, as the Holy Spirit illuminates us as we study our words, His words, na importante palang sinusuportahan ang ating mga asawa. Diba? Sa mga wives, support your husband. Amen? Hayaan nyo silang mag-lead kahit na sumasablay. Encourage nyo pa rin. Diba? Amen ba? Praise God. Sabi ko sa'yo, huwag bilhin sa sakyan. Eh. Diba? Suportahan mo lang. Tsaka daanin mo sa prayer pag nakaalis na ng Lord, pagpalain mo yung asawa ko. Kapag tulog, no? Lord, pagpalain mo yung isip nito, Lord. Yung mga purchase na binibili niya, Lord. Diba? Kahit na, mga kapatid, kahit na, diba, laging mali. Pero yun ang sinasabi ng Bible, eh. Diba? Submit to your husband as you submit to the Lord. Diba? Yes, mga kapatid, may hirap pong mga teaching. Pero again,
it is not us. Hindi lamang tayo. As we read the Word of God, hindi lamang tayo ang masusunod. Kailangan natin ng Holy Spirit. Amen. Mahirap pong sundin ng Bible, mga kapatid. Honestly, sa totoo lang. 'Di ba? Kaya nga sa mundo, 'di ba? Sa mag-asawa na lang eh. Pag nagkaroon ng dispute or nagkaroon ng malaking problema or nagkaroon ng infidelity, 'di ba? Anong pinakamadali? Hiwalayan na lang. Kanya-kanya na lang tayo. Pero hindi 'yun ang tinuturo sa Bible, 'di ba, mga kapatid? What the Lord has joined together, let no man separate. 'Yun ang sabi ng Bible. Yes, mahirap 'yun. Mahirap 'yun, mga kapatid. Amen ba? Maniwala kayo, mga kapatid. Maniwala, hindi ko kayo gino-joke. Pero yung sinasabi ko, you need the Holy Spirit in order for you to follow the Word of God. Amen? Kailangan mo ang banal na Espiritu. Kasi kung sa sarili mo lang, wala nang sense tong Bible na to. Huwag natin sundin to. Pahihirapan ako eh. Diba? Makikita mo yung asawa mo, diba? Araw-araw, Lord, paano ko mamahalin to? Pero as you embrace the Holy Spirit in your life, makikita mo, di ba? Nag-iiba po yung itsura ng asawa nyo. Tawa na naman kayo ng tawa. Kala nyo, niluloko kayo ha. Magbasa kasi tayo ng Bible, mga kapatid. Ha? Amen ba? Number 1 point pa lang yan, mga kapatid. Marami pa akong sasabihin. Next, mga kapatid, pinag-next na ako ng Ate Rem. Ate, ayaw na. Next slide please, mga kapatid. Ayan. The Holy Spirit kanina helps. Now, the Holy Spirit illumination guides us into the application of the Word. Amen? Because of our sinful nature, mga kapatid. Amen? The actual tendency we have is, and as we read the Bible, nagkakaroon tayo ng pansarili nating opinion. Amen? Minsan mga kapatid, yung preference natin nagiging bias, yung mga preference, di ba? Nagiging bias tayo sa pagbabasa ng Word of God. Kagaya nga ng sabi ko kanina, pinipili natin yung binabasa natin. Pag all about blessing, talagang todo apply tayo. Nagtitake down notes pa tayo. Pag when it comes to the hard teaching of the Word, binibilisan natin yung paglipat ng page. Di ba? Yung gusto natin lagi, yung mga feel-good stories, yung mga makaka-benefit sa atin. Pero, mga kapatid, as we continue to ask the help of the Holy Spirit, He will enlighten us. Even dun sa mga mahirap na i-apply, i-interpret sa Bible, yung mga teaching na yon. Amen? Yun po yung mga tinuturo ng Bible. And bibigyan ko lang kayo ng mabilisang background when it comes to hermeneutics. Amen? Biblical theology muna tayo. Hermeneutics, mga kapatid, it's the Bible interpretation. Amen? How we interpret the Word of God. Paano natin maintindihan yung Word of God, these are the basic guidelines lang ng hermeneutics. Sabi dan, we are able to understand the Bible in its normal or plain meaning unless the passage is obviously intended to be symbolic or figures of speech are employed. So ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Example, yung feeding of the 5,000, literal yan na si Lord ay nagpakain ng 5,000. Amen? Hindi yan na pag binasa natin yung Word of God, ay baka makakatanggap ako ng 5,000 dirhams. Diba? Kunyari, meron tayong pangangailangan, tapos dinala tayo ng Lord yan, sa teaching na yan, sa feeding of the 5,000. Yan po ay, hindi symbolic yan. Diba? Yung 5,000 na sinasabi dyan is the number of people. Ganun din, when it comes to Revelation, yung mga dragons, diba? May sabi dyan, na meron daw, as we read Revelation, mga kapatid, diba? May mababasa kayo dyan na parang figures of speech when pertaining to the dragons. Hindi yan literal na mayroong mga darating na dragon pag yun na yung sign of end of age. Diba? Amen ba? So, pangalawa, mga kapatid, the passage must be interpreted
historically, grammatically, and contextually. Amen? Dapat tinitingnan natin yung background niyan historically. Like, the example, yung kay Jonah. Diba? Yung sa story of Jonah, makikita natin, diba? Nakita dyan sa story ng Jonah, mga kapatid, bakit ba tumakbo si Jonah? Papalayo doon sa Nineveh. Diba? Kung alam niyo yung story, diba, ang nangyari dyan, disobey niya si God. Yung direct commandment ng God sa kanya na siya ay magpipreach dapat sa Nineveh. Pero kung titignan mo historically, bakit ba niya ginawa yun? Kasi ang pamilya po ni Jonah ay pinaslang ng mga Assyrian. And the people sa Nineveh ay mga Assyrian po. So, importante na inaaral natin yung historical background po ng mga nakasulat sa Bible. Amen? Grammatically, God and Savior na yan. Pag sinabi grammatically, parang kung titignan mo niya, bakit si God pinertain pa niya na Savior? Sabi niya, parang, yan, even though both of them are, parang hindi ako magaling sa grammar, hindi ako English teacher. Pero hindi yan, sabi dito, they are not nouns, but they fall on the same article, that when these two refers to when we encounter these two words, it refers to the same God na atin pong sinasamba. Ating sinasamba. Amen? And contextually, mga kapatid, di ba? Mamaya kasi naghahanap tayo ng, kunyari meron tayong pinagdadaanan sa buhay. Di ba? Huwag natin iti-take yan into the same context. Di ba? Lord, sign na ba to? Kailangan ko na bang kitilin yung buhay ko dahil sa dami ng problema? Di ba? Huwag natin iti-take in the context. Amen? Amen po ba? So, yan po ay part ng hermeneutics, mga kapatid. And sabi niya, the scriptures is always best. Interpreter of the scripture is the Holy Spirit. Amen ba? Yun, praise God. And the Old Testament, napaganda na yun. Kung babalikan natin, the Old Testament and the New Testament, they do not contradict each other. Sabi nga natin noon nung sa canon, biblical canon, di ba? That the Old Testament, it's the revelation. No, yung New Testament, it's a revelation po ng Old Testament. Amen ba? Yan. At, ayan, lapit na tayo matapos, mga kapatid. Sabi dito, the person without the Spirit does not accept things that come from the Spirit of God, but consider them foolish and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Diba? Ito mga bagay na to, mga kapatid, hindi ito maintindihan ng unbeliever. Kasi unang-una, wala naman siyang relationship sa ating Panginoon Diyos. Amen? Pero tayo na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, the Holy Spirit is with us. Amen? He will guide us, He will teach us, and enlighten yung mga Word of God sa atin. Amen? But, sabi nga dyan, ang simple sinasabi dyan that we have, yes, mahirap intindihin ng Bible, but merong helper na binigay sa atin ng ating Panginoon. And that is the Spirit of God. Amen? Let us have a godly perspective when we read the Word of God. And last point, mga kapatid, the Holy Spirit, illumination leads. Di ba kanina? Help, guides, and now leads us to the appreciation of the Bible, mga kapatid. Mga kapatid, apart from the Holy Spirit, apart from the enlightening power of the Holy Spirit, hindi natin maiintindihan ang Word of God. Amen? Kaya, ngayon pala mga kapatid, as we read the Bible, as we ask the Lord, lagi nating, tuwing magsisimula pa lang tayong magbasa ng Bible, let us welcome the presence of the Holy Spirit. As if He is here with us, kasama mo siya, hingin mo yung, hingin mo yung guidance niya. The Holy Spirit is not just a force, parang ghost na nandyan, pero He is the actual God. He is the representation of Jesus Christ para sa atin. Di ba kasi sabi ng Panginoon, aakyat ako, I will ascend, sabi ng Jesus Christ, pupunta ako sa langit and I will give you a helper.
And that is the Holy Spirit. Kaya whenever we read the Word of God, let us always ask His presence. Amen ba? Sabi dyan mga kapatid, when reading the Word of God, we know God's will with God's Word. We seek God's help to know God's Word. Amen ba? At napakaganda mga kapatid, para mas lalo nating maintindihan, ang maging prayer natin, Lord, please open me as I open your Word. Every time we start reading the Word of God, let us ask na buksan ng Panginoon yung puso natin para sa Kanya. Kaya, tandaan nyo ito mga kapatid, the word open. Diba? Sabi dyan, sa letter O, occupy. Lord, ito yung maging prayer natin, Lord, occupy my mind. Diba? Yung puso natin mga kapatid, ang daming worries, ang daming fears. Ang dami pong mga bagay na gumugulo sa ating pong buhay, umaagaw ng atensyon natin. And that is the work of Satan para sirain yung prayer time natin. Sabi dito, occupy my mind. Lord, remove all the fears, all the worries, all the doubts, and fill it with your presence and your words alone. Amen ba? Letter P, prepare. Our prayer should, may the Lord prepare my heart. Na, yes, we have a lot of hurts. We have a lot of pain in our lives. People offended us and gave us stress in life. But may, as we continue to prepare our hearts, may it be ready to receive the words of the Lord that we want to hear. Amen ba? I-ready ng Lord ang puso natin. Letter E, enlighten our eyes. Allow us to see. Lord, allow me to see and understand what you want me to do. And letter N, may it be a nourishment for my soul. Amen. Sabi dito sa Bible, man cannot live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. As we, mga kapatid, as we take care of our physical bodies, how are we gonna take care of our soul, our spiritual life? By reading the Word of God. Amen. Nasa tayo po ay bumabasa ng Biblia, maging kalakasan ito ng ating spiritual na pamumuhay. Amen po ba? Sabi dito, Lord, may we continue to experience your enlightening power that will give us clarity as we read the Scripture. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Let us thank the Lord sa gabing ito. Salamat, Panginoon, for the wonderful message, Lord God, that we have the Holy Spirit, Lord, in us. You have given us, Lord, your Spirit, Lord God, the God of heaven and earth, Lord, the magnificent and all-powerful God, has given us His Spirit, Lord God, para mas lalo namin maintindihan ang iyong salita, Lord God. Lord, forgive us, Lord, ng mga panahon, Lord, na tinitake for granted namin yung iyong mga salita, na hindi nagiging priority ang pagsunod at pagbasa ng iyong salita, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami, Father God. And Lord, as we, Lord God, exercise this wonderful teaching, we know that the Holy Spirit will continue to enlighten us. Let our eyes, Lord God, see you, Father God, as you intended for us to see, Lord God. Makita ka namin, Panginoon, and as we continue, Lord God, to remain, Lord, you are our hope, guidance. Lahat ng amin pong mga this is our prayer in Jesus' name.